No label. Ito bang no label mo is siya na ba yung magiging someone special mo? Or magkakaroon ba kayo ng, magiging official ba kayo in the near future or sooner or later? Or matatapos na lang kayo, hindi pa naging official yung relationship na to. So, no label. Magkakaroon ba talaga to ng label? Or hanggang no label lang kayo? Titignan muna natin bakit no label to. Anong meron? Okay, so to consider here, isa sa inyo may asawa. So, I consider the guy here is may asawa ba, pero pwede kayong mag vice versa, okay? If saan kayo naka-resonate, doon kayo. So, yung person na to is meron nga siyang wife, could be wife, kinakasama. Honestly, hindi sila okay. Nasa point sila ngayon ng parang nag-fail yung pagsasama nila or dahan-dahang bumabagsak yung pagsasama nilang dalawa. Ang problema lang kasi dito, nag-aaway nga sila palagi. Nag-aaway sila dalawa nito. Ang problema lang dito is parang yung situation is may hope pa na pwede pang maayos. Kumbaga, hindi pa sila hiwalay talaga ng mga 5 years na, mga ilang years na, pareho nang alam na hiwalay na. No. They are not okay lang talaga. Their marriage or their relationship is like failing. Parang ganon. So, until sa nakilala ka niya, parang nagustuhan ka siguro niya. So, let's see. So, itong person na to, hindi naman sa ayaw kanyang gawing girlfriend or boyfriend. Hindi naman sa ayaw niya. Gusto niya, nararamdaman niya man na may feelings siya sa'yo, may feelings ka din sa kanya. Kaya nga parang, yung kayong dalawa, you are acting like you have a relationship kahit wala. Kaya nga tinatawag na no label, diba? Hindi mo maintindihan kung kami ba nito or hindi kasi concerned siya sa akin. Parang lagi kaming lumalabas, lagi kami nag-uusap, pero wala namang paliligaw, walang I don't know kung may I love you, wala naman siguro I love you, parang ano lang, parang feeling na kami lang. Parang ganun, di ba, no, yung no label. Actually, I never experienced no label, pero I think ganun siya. May love naman dito. Ang ramdam din ata ng person mo na may feelings ka din talaga sa kanya. But the thing here is, magulo kasi isipan ng person mo about that situation nila ng ex niya or could be, going there na ex. Magulo yung situation at naiipit siya ngayon sa sitwasyon. Parang naiipit pa siya sa sitwasyon na magulo pa sila tapos magde-decide pa siya about sa inyo. So parang sa kanya, he seek comfort with you. Yun yung nakikita ko dito eh. Pero alam mo yung iniisip niya din dito na one day parang magde-decide din siya na umalis, though ayaw niya. Parang ganun. Parang naiisip niya din kasi na yun na aalis din ako dito, kaya hindi ko na lang to ilagyan ng label itong situation to, o itong situationship na to. Kasi aalis lang din naman ako dito, so okay na ako ng ganito. But I do like her. Ahirap lang na gawin siyang karelasyon, not because I don't like her, but because I have still na parang unfinished business with the ex. So, nakukonfuse pa talaga siya dito kung anong gagawin niya, sinong pipiliin pa, ini-study niya pa yung sitwasyon. So, kasi nga meron na, I think may involved pa siguro dito na responsibilities. So, hindi madali. Hindi ito basta girlfriend lang para sabihin na makipag-iwalay siya doon at mag-continue siya sa'yo. No. Kaya to siya naging
no label. Kaya, ganun yung nakikita ko sa part ng person mo could be. Actually, sa part mo naman, I think parang aware ka, or I think nasa point na iniisip mo, hindi ka aware about sa truth talaga. Pero iniisip mo na meron siyang third party. Kumbaga meron din siyang ibang pwedeng nililigawan, or may iba siya nakasame sa'yo, treatment, ganyan, kasi parang may other party involved. Pero hindi ka aware na yun yung talagang problema niya, yung hindi pa sila talaga tapos ng ex niya. Kasi parang masyadong, masikreto yung taong to. Parang masyado siyang madaming tinatago. So, ikaw naman dito, minsan hindi ka nakakatulog sa gabi, nakakaisip about this. Ano ba talaga? Bakit hindi pa niya ako nililigawan? Bakit hindi pa kami nagiging official? Bakit hanggang no label pa to? Ganyan mga bagay. So, minsan, nagkakaroon ka na dito ng unsureness. So, nagja-juggle ka na about the situation. Kaya iniisip ko, baka may third party, baka meron din siyang girlfriend, kaya ganito yung nangyayari, kaya ganito yung sitwasyon. So, and isa din, napapaisip ka din about yan. Napapaisip ka din baka may pamilya to, itong person na to. So, hindi mo alam. Hindi ka sure talaga sa ano ba talagang meron. So, ito yung ito na nga yun. Aware ka na dito right now if naka-resonate ka sa reading na to. I think nasa point na itong person na to, napapayag ka na no label kayong dalawa, kahit napapayag ka talaga ng ganito. Dahil sa every time, I think you did try also, nag-try ka din talaga na umiwas sa kanya para, kumbaga, para ma-realize niya talaga na hindi ko kaya, wala to siya, at ligawan ko siya, maging girlfriend ko na to para hindi na to makakawala, ganyan. You did try, pero nami-miss mo siya. So, pag nami-miss mo siya, nakakausap mo pa din siya, nagkakausap pa din kayong dalawa, parang nagko-continue lang yung no label dito sa inyong dalawa. So, minsan nalulungkot ka na hindi man lang siya gumagawa ng anything. Kasi itong klaseng person na to, para siya kasing mataas yung tingin niya sa sarili niya. Parang ma-pride siyang tao. Para siyang someone na hindi siya same other na masyadong marunong matinik sa babae, ganyan. Ito siya ng klaseng tao. Para siyang busy person. So, naramdaman mo din naman sa kanya yung concern niya, and tumatawag siya sa'yo, and if parang feeling nga na parang boyfriend siya, pero wala namang nangyayari. So, feeling mo lang na mahal ka din niya, na baka one day, baka isang araw, liligawan din ako nito. Nag-aantay ka every time. Kaya napapayag ka kasi bumabalik ka na, and inayaan mo lang. Alam mo, tatagal pa talaga kayo nito ng ganito lang kayo. But the thing here is, darating kasi yung araw, hindi mo na ito ma-appreciate. Lalo na sa side ng babae. Hindi mo na ito ma-appreciate. And parang you're going to seek justice about this. The truth talaga. Bakit ba talaga? So, you were going to seek justice. You were going to seek
find out the truth talaga. Kasi, to know kung bakit hindi pa siya talaga nag-o-offer sa'yo ng love, bakit parang almost there, pero wala namang nangyayaring offering love, ganyan. So, I think, isa dito kakausapin mo siya, and to ask this person, pero kung hindi ka makakuha ng sagot, then you will going to may peace talk, find some truth, observe the situation, parang ganong mga bagay, para malaman mo lang yung katotohanan. Kasi gusto mo na din mag-decide hindi ka din makapag-decide whether mag-continue ka pa sa kanya or whether to end this cycle na, to have some changes in your life na. So, parang umaasa ka din na baka one day magkakaroon pa ng something sa inyo. Malay mo one day magiging kami pa, mga ganung mga bagay pa. Baka ganito yung pinadhana sa akin, tapos one day magiging kami. But then, mawawalan ka na kasi ng gana in the near future and itong person na to kasi, as nandito nga sa nararamdaman niya na bakit hindi ka niya ginawang official girlfriend because of para sa kanya, pwede pang maayos yung sa kanila ng ex niya. Nagtatry pa ata to siya mag-offer ng new beginning doon. See? Parang kung sakali man parang as a point na umiwas ka, tapos sasabihin niya na bakit ganito, bakit ganyan, anong problema. So, sasabihin mo lang sa kanya yung problem mo, na bakit hindi pa kayo naging official. Pwedeng itry niya na maging girlfriend mo talaga siya, maging boyfriend mo siya. Itry niya na magkaroon kayo ng relasyon. But the thing here is, lulukuhin ka lang din niya kasi hindi niya naman bibitawan yung isa Parang ay naayos niya to nag-o-offer siya ng new beginning doon. So, pag maayos to sila, and pumayag ka na maging kayo dahil sa nasanay na nga kayo siguro sa isa't isa, ang problema lang dito, may cheating na mangyayari sa inyo. So, kasi hindi naman niya bibitawan yun. So, mas lalong mahihirapan ka dito. Mas lalong mabigat to para sa'yo dalhin. Kasi, kayo na tapos niloko ka pa niya. Sana noon pa niya sinabi. Parang ganun. So, hindi ka magiging masaya talaga sa outcome dito. Until sa makapag-decide ka na lang talaga dito na maybe to move forward, ganyan, to walk away. So, hindi to ganito kadali Hindi siya ganito kadali ang sitwasyon na to. Kumaga hindi din madali na bumitaw agad. Hindi din madali na itong klaseng connection na to. If you're not going to open up your eyes sa reality, hindi ka ganun kadali makawala sa taong ito. Kasi itong taong ito, hindi ka man niya sabihin na bibitawan ka niya Kumaga sabihin ka, mag-goodbye ka sa kanya kasi ayaw mo na. Hindi naman siya titigil. Kumaga kakausapin ka pa din niya. So, ang mangyari niyan, yun nga, there is a possibility in the near future, magiging kayo nito. Kasi yun yung magiging reklamo mo. But the thing here is, hindi niya naman bibitawan yung asawa niya. Magkakaayos silang dalawa. So, mag-cheat lang siya sa'yo. Para wag ka lang mawala, wag lang kayong mawala ng connection dalawa. So, nasa iyo yan kung mamulat ka sa katotohanan na ano talaga importante ba yung sarili mo, importante ba yung peace mo, peace of mind mo, importante ba yung peace sa buhay mo, importante ba yung pagmamahal mo para sa sarili mo, may tiwala ka ba sa nararamdaman mo, sa intuition mo, then definitely mamulat ka talaga dito and you will not going to accept this kind of offer or this kind of treatment. Even pa kumbaga may mga lalaki, di ba, yung parang akala mo sweet pero may ginagawa pala. Parang ganun. So, you're not going to allow that to yourself or gawin yan sa sarili mo, sa'yo.
if may tiwala ka sa sarili mo and if malakas yung intuition mo. Lalo na if meron ng clarity sa'yo about the truth here. Kasi, pag habang tumatagal kayo, mas mahirapan ka man bumitaw. Habang tumatagal ka, lalo kang mai-inlove sa kanya. Even siya, mahulog yun naman siya sa'yo. So, pero walang bibitaw doon sa kabila. Hindi ka niya mapipili talaga. Kumbaga mag-aantay lang to siya na ikaw yung bibitaw in the future. So, yun.